Nanindigan ang Kamara sa kanilang hakbang para gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng pambansang budget. Kaugnay nga niyan, isang konsultasyon ang pinangunahan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre para mapaigting pa ang hangaring ito. Ang detalye ihatid naman sa atin ni Faith Santiago. Inadapt na ng mababang kapulungan ang House Resolution No. 94 o panukalang batas na layong ma-institutionalize ang pakikiisa ng civil society organizations bilang official non-voting observers sa budget deliberations ng Kongreso. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang buong puwersa ng Tingog Party List ang paghahain ng panukala. Anila, pinagtitibay nito ang commitment ng Kamara sa transparent, people-centered na pamumuno at inklusibong pagbabago. Ayon kay Speaker Romualdez, mas mapapalakas nito ang tinig ng taong bayan para sa darating na 2026 National Budget Deliberations. Sa ilalim nito, mapapahintulutan ang mga bona fide na organisasyon na makadalo sa lahat ng public hearings na isasagawa sa ilalim ng Committee on Appropriations, gayon din sa mga subcommittee hearing para sa deliberasyon ng pambansang budget. Bago ito, pinangunahan ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagkonsulta sa iba't ibang civil society leaders nang sa gayon ay mas mapagtibay pa ang planong reforma. Naniniwala si Representative Asidre na mas mahahabi nila ng maayos ang pambansang budget sa bisa ng pagsama sa civil society groups sa budget discussion. Binigyang diin din ni Representative Asidre na ang kanilang feedback ay mahalaga upang mapaigting pa ang pinal na bersyon ng resolusyon. Nanindigan naman si Representative Asidre na ang Kamara sa pangunguna ni Speaker Romualdez ay handang baguhin ang proseso ng deliberasyon ng budget upang makalahok ang lahat ng mga Pilipino. At ang konsultasyon aniya ay isa pa lamang sa marami pang hakbang tungo sa inklusibo at tapat na bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.